Sa isang lugar na aking napuntahan, may isang pamilya na biktima ng pangkaraniwang kahirapan. Sa bahay na ito, nakatira ang pamilya na nagtitiis na walang haligi ng tahanan at walang kinakain. Nakilala ko si Ate Julie, ang ilaw ng tahanan. Pinatuloy niya ako sa kanyang bahay at saksi ako sa kanilang kalagayan na walang-wala talaga. Nakilala ko dito ang kanyang mga anak na biktima rin ng pangkaraniwang problema. Ilan ba yung baon mo sa isang araw? 20. 20! Paano yung kuan mo? Paano yung pananghalian mo? Wala. Ititiis mo lang yung gutom. Yung magkakasakit ka niyan. Ewak na. Wala kang magagawa, no? Papunta po doon pag ako 22. 22. Tapos pabalikan, 22. Bali, 42. So sa 50, ilan na lang yung magiging baon mo? Wala na. 8 na lang. Anong bibilihin mo sa 8 mo? Mga kapartners, patuloy niyo pong panoorin ang video at tapusin. Alamin natin ang kwento ng buhay na biktima ang kanyang mga anak sa isang sitwasyon. Maghahanap ng matutulungan sa bawat barangay ng Northern Samar. Pinamumunuan ni Joey the Great at kanyang mga members na mababait. Boy Tabang, Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, Raymond Galosa. Sila ay laging mag-aabot sa atin ng pag-asa. Sa po mga kapartners, mga kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, Boy Tabang. Nandito po ngayon ako sa isang barangay ng Villa Hermosa. Yan, siyempre kasama po natin yung napakaganda at napaka-sexy na BHW. Dito po sa kanilang barangay, si Ate Emma. Ayan, si Ate Emma po ay ilang taon na nanunungkulang bilang BHW dito sa barangay? 2007 po ako eh. Oh, 2007 pa. Ay, napakatagal na. So, bali siya po talaga yung nakakakilala sa mga pwede po nating tulungan ngayon dito. Tama po ba? Opo. Ayan. So, syempre, meron po siyang inirekomenda sa amin. Ano po yung sitwasyon nila dito, Ate Emma? Yung ano nga po, kulang sa mga pinansyal. Kulang sa pinansyal. Oo, tapos yung bahay nila, hindi nila maayos-ayos. Hindi maayos-ayos. Sige, so wag na po natin patagalin mga kapartners. So, puntahan na po natin kasi alas 4 na rin. So, malayo pa po yung iuuwian natin. Shoutout po pala kay Kapitana na siya. Noli Mungayan. Shoutout po kay Kapitana Noli Mungayan. Ito po, nandito po ngayon ako sa iyong barangay para maglingap or mag-scout po, no? Ayan. So, ate, tara. Punahan niyo po ako. Ayan. Nasa kuwan po siya. Nasa loob. Sa looban ba? Papasok. Papasok pa, no? Maraming kuwan parang maingay Makakalag ka. Hindi, sila lang. Ay, baka lasing. Ha? Lasing ba? Hindi man yung pag-inom. Ay, hindi nagsisipag-inom. Ay, Hello! ito po ba? Ito po ba yung kuan? At ito Ito siya? nila Julie. Ay, ito po siya. Ay, hindi siya. Ay, ano? Nakikipagmaritis ka, no? Ay, so ito po yung kanilang bahay. Opo. Ano po yung pangalan ni ate? Julie. Ate Julie. Sige. Agus. Agos. Maupay. Po. Lapote. Magandang hapon. Hapon na ba? Ano po sir? Hapon na Hapon na. Hapon na. Yan. Hello puti. Kamusta? Okay lang po. Okay lang po. Pwede ba makituloy? Oo. Sige, pasok po kayo. Dito kayo nagkukuan. Opo, Dito kayo nagsasaing. Nagsasaing po kami dyan. Kasi walang panggatong. Walang panggatong. Amin Ay! po. Kanin lang po. Kanin walang lang. ulam. Grabe po yung kanilang bahay, oh.
Sira-sira na po. Sira-sira na. Walang pang Ilan po yung anak nyo? Bali, 7 po yun. 6 po yung ngayon kasi yung aking panganay nagtatrabaho lang po. Nagtatrabaho. Naninda po mani. Naninda man. Sige, doon tayo ate. Samahan natin yung mga anak mo. Pasok po kayo dito sa aming iba. Ay, nako. Luway, sir. Ay, Ay, parang makina to ah. baka matanggal yan. Parang makina. Pasok po kayo. Hello po. Aming bahay. Hello. Halika tayo dito. Dito ka. Dito ka, maupo ka dito. Upo ka. Daw po. Upo kayo dito. Halika kayo dito. Ayan dito. Ay, ang gwapo Ayan, naman ng... pangilan siya? Pangilan siya? Padalawa po sa Pangalawa, aking- panganay. Anong pangalan mo, boy? Alger po. Aljan. Ay, grabe naman. Ang gwapo naman niya. Halika dito, boy. Makalat Halika ang dito tayo. aming bahay, kuya. Kasi walang mga space na. Walang mga space na. Walang pang pagawa. ng Saan naman po bahay. kayo natutulog? Dito po, dikit-dikit lang. Kayong piton dito natutulog. Oo. Mhm. O sige, dito ka. Upo ka. Upo ka dito. Dito na ako. Dito na ako. Upo. Asan ba? Diyan. Ala, diyan Kwentuhan ako. lang tayo kahit saglit lang, no? Sige po. Oh, bakit sila nahihiya? Ay, nahihiya ata. Ay, hindi. Hoy, humarap ka din eh. Upo po kayo, upo. Ay, parang kilala kita. Ikaw ba yung TikTokerist? Halika po kayo dito po. Ayan, kumusta po si ate? Ano pong pangalan niyo, te? Julie po. Julie, si ate Julie. So, bali ate Julie na magpapakilala ko. Kami po yung The Great Timoray noon. Isa pong community ng charity vlogger dito sa Northern Samar. So, bali, pumunta po ako dito ngayon sa inyong barangay upang maghanap ng matutulungan. Kaya, pumunta ako kalakapitan at doon ka rin nakilala si Ate Emma, yung BHW. So, bali, isa ka sa mga nirekomenda niya. Ayan. Anong masasabi mo kay Ate Emma na nirekomenda ka? Eh, thank you po kay Ate Ima na ako po ang napili na kasi mahirap po talaga ang kalagayan ko. Mahirap yung kalagayan mo. Nahingi po ako ng tulong kung sino man makakatulong sa amin mag-iina na ganito ang kalagayan ko na makapag-aral sana ang aking mga anak. Kasi wala na po ako asawa na natulong sa akin. Wala na kayong asawa. Yes, hiwalay yung nag-asawa siya iba. Nag-asawa siya na Yes, iba. so, yeah. So, bali, halika dito pa gusto ko kayong makilala. Opo kayo, be. Ayan. So, bali, anong pangalan? Ay, ang cute naman niya mo naman. Anong pangalan mo? Ako po si Clarice. Clarice. Ikaw, anong pangalan mo? Binis? Benedict. Benedict. Ikaw? Ako Claire. Claire. Yung isa? Berna. Ay, Berna. Be. Jillian. Jillian. Parang magkakamukha lang po sila, no? Opo. Ay, grabe. Ito, ang cute. Eh, yung lalaki pala, nasan si Kuan? Si Daniel Padilla. Alger. Ay, Alger. Oy, halika dito. Grabe naman talaga, oh. Ayan. So, bali, sino po yung nag-aaral ngayon sa kanila? Ito po si Clarice, grade 7. Grade 7. Ito naman, grade 9. Grade 9. Yung elementary naman po. Ito po si elementary grade 5, grade 3, tsaka ito kinder. Kinder. Ikaw? Wala na. Nagtigil na po kasi Tumigil na po siya. Bakit? kulang po yung zero, walang pangpabawi. Walang pa. Okay. Siyempre, kasi nasa stage na po kapag senior high, talaga marami na po yung gagastusan. Lalo na po kung halimbawa malayo. Malayo po ba yung paaralan dito ng high school? Doon pa lampas pa sa bayan. Lampas pa sa bayan. 4 na barangay ang dadaanan po. Ay, grabe. Kanilang Yung high school mo po, yung grade 7 at saka grade 9. Sa po, diyan lang po siya sa agro na eskwela doon sa may bayan ng Labisares. Ito po sa Libertad, bali 4 pa na barangay ang dinadaan. Ay, paano naman po sila napupunta doon? Ay, doon ko po napa-enroll. Kahit pa paano, pinapa-eskwela ko, gawa na. Kapadala naman yung aking panganay kahit pa paano. So bali, yung panganay mo po, yun po yung nagiging katuwang para Yes, yung mga kapatid niya is tulungan na makapag-aral. At po ako naglalaba-labada, pero hindi Lalabada. ko ma-maintain. Oh. So bali, yung ibinibigay ng panganay niyo po na anak is yung sakto lang po talaga. Sakto lang, sir, Kasi kung halimbawa doon, nag-uupa rin siya. Ano po ba? Nag-uupa siya doon? Ano lang, yung naninindala siya, bali may amo siya. May amo siya. Ano lang siya, hindi sa Ano po ba siya? Babae? Lalaki? Lalaki, ho. Laki. Okay, so okay lang naman yun, ganun, no? So, bali, grabe, nakakaawa po yung kanilang sitwasyon, mga ka-partners, no? Ano naman po yung kalagayan nyo sa panahon or sa panahon po ngayon?
Mahirap po, sir. Bakit? Hindi ko po may ano sa iyo paliwanag. Basta mahirap ang aking kalagayan. Mahirap. Bukod sa kulang sa pera. Kulang sa pera. Minsan po naiyak ako, wala kami makain. Wala kayong makain. Oo, kasi minsan sir, wala kami sa maghapon eh. Naglulugaw lang ako. Naglulugaw. Kasi aking priority na makapag-aral ang mga anak ko. Makabaon sila. Yung kahit na wala na kami makain, okay lang. Basta ang mga anak nakakapag-aral. Nakakapag-aral. Yun ang gusto ko, makapag-aral sila, makatapos. Parang aming buhay, makaahon. Makaahon. Oo, syempre. Kasi bilang magulang, Opo. wala tayong ibang hangarin kundi mapalaki ng maayos, makapag-aral, makapagtapos. Syempre, nandun na rin yung makapagtulong din sa atin, no? Opo, sir. So, bali, ate, ano ba yung masasabi mo ngayon sa mga anak mo na, ay hindi, nakakakain po ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Minsan, dalawa lang. O, Minsan, dalawa ganito lang. Sa umaga, kape lang. Kape? Okay lang. Mm. Tapos sa tanghali man, sa gabi, nakakakain. Pero, kulang sir sa walang ulam minsan, bagoong, ganon. Bagoong. Oo, bagoong lang aming ulam. Buti Minsan naman po gulay. okay lang po sa kanila, sa mga anak mo Oo, na wala ang magagawa sir kasi walang pera. naiintindihan naman po ba Opo. nila? Naiintindihan nila. Sila napasok minsan, walang basta makapunta na kahit 10 piso makapasok, okay lang. 20, ganon. So, bali, binabudget mo talaga pang Binabudget araw? ko sir, kahit wala na kaming bigas, okay lang. Wala kaming pangsaing mamaya. Manghihiram lang ako sa kapitbahay para lang kami may malugaw. Okay. Ito, siyempre tatanungin natin si Clarice. Halika dito, Clarice. Ayan. Ayan. So, balik Clarice. Dito ka kasi against the light. No? Diyan ka sa mama mo. Ayan. So, balik Clarice, ano yung masasabi mo sa pang-araw-araw mo na, huwag kang mahiya. No? Ano yung masasabi mo about sa pag-school mo or pag-aral mo? Makuha po, sir. Mahirap. Bakit po mahirap, Ate Clarice? Ay, pagkato ko, wala akong kinakaon kay kape man na ko na Hindi ka kumakain kasi kape lang. Paano kung nagugutom ka? wala, titiis ko lang. Ititiis mo lang. Kawawa naman. Paano kung halimbawa may ambagan? May ganito o mag-ambag kayo ng ganito ganyan kasi meron tayong gagawin na activities. Inaabag ko na lang akong kwarta. Inaambag mo. Ilan ba yung baon mo sa isang araw? 20. 20. Paano yung kuan mo? Paano yung pananghalian mo? Wala na ka. Wala. Ititiis mo lang yung gutom. Yung magkakasakit ka niyan. Ewak na. Wala kang magagawa, no? Ano masasabi mo sa kuan sa sitwasyon nyo ngayon? Nandyan yung mama mo. Ako rin, sir. Mahirap talaga. Masipag ka naman ba mag-aral? Opo. Ha? Opo. Kumusta yung kuan, yung mga academics mo? Yung mga grade mo? Opo. Okay naman. Meron bang honor ngayon siya? Meron kang honor? O sa lang po. Sa classroom lang. Classroom. So, pang ilan ka? 5. Ay, grabe. Napaka-bright ni Clarice. Ayan. Siyempre, message mo kay mama mo. Kaya, Sige, nandyan yung mama mo kasi bilang isang mama, di ba? Oo. Bilang isang mama, di ba? Nandyan siya, binabudget, ginagawa niya lahat. Yung gusto lang niya is makapagtapos lang talaga kayo. Kahit na iniwan kayo ng papa niyo, siya yung tumayo, ama't ina para sa inyo, di ba? So ano yung masasabi mo kay mama mo? salamat po. Mama, kahit yung pag-aaral mo kami sa Violet. Ang ni Kuya yung papadara dito. Tapos, anak ko po pangarap sa makatrabaho man ako. Anak ko pangarap pag sa Anong pangarap mo, Clarice? Pag kukiri po, sir. Kukiri. Wow. Ayan, siyempre si ate naman. Halika dito, te. Ayan, si ate naman. Ayan. Anong grade ka na? Grade 9 po. Grade 9. Anong strand? Ay, wala pa pala kasi grade 9 pa lang. Ay, naku. Kalimot na ako. So, bali, grade 9 ka. Kumusta naman yung school mo? Okay lang. Okay lang. Meron bang honor anong pangalan mo? Lorna.
Berna, meron ba honor ngayon? Opo. Ay, may honor! Pang ilan ka? Pang-anim. Grabe ate, kahit ganun yung sitwasyon nyo, bawi na bawi kayo sa mga anak nyo, di ba? Mataas ko pa ang mga grades nila, pero okay lang, may mga honor po siya. Sige, merong same din ba kayo ni Clarice ng sitwasyon kapag pumapasok sa school? Opo. Hindi kayo nanananghalian. Tapos, ilan yung baon mo? Ano lang po? 50. Ha? 50. 50. Malayo po ba yung eskwelahan nila? Yes, sir. Apat na week lang siya papunta. Magkano naman yung pamasahin nyo? Papunta po doon pag ang 22. 22. Tapos pabalikan, 22. Bali 42. So sa 50, ilan na lang yung magiging baon mo? Wala na. 8 na lang. Anong bibilihin mo sa 8 mo? Wala. Isang chicken joy na maliit. Yan ang ulam niya. Hala, kawawa naman. Grabe po mga kapartners. Nasashock po ako sa kalagayan po nila. Anong gusto mo kapag makagraduate ka? Gusto ko po maging nurse. Maging nurse. Grabe po mga kapartners, no? Yung mga pangarap po ng anak ni ate Julien. Mga pangarap po, ang tataas po ng kanilang pangarap. Pero, ang tanong po ba natin, kaya pa ba ni ate Julien na mapagtapos sila hanggang kolehiyo para dun sa mga pangarap nila? Parang hindi ko po kaya kasi malaki na pong gastusin yun. Hindi ko kaya mapakulihiyo sila. Sana po matulungan niyo ako na ang mga anak ko makapag-aral. Kahit na ang hirap pangarap maabot. Yun lang po. Ano magiging mensahe mo sa mama mo na talaga kahit isa na lang siyang tumatayo, iginigay kayo sa tamang landas? Anong masasabi mo sa kanya? Salamat po mama dahil nandiyan ka para inspirasyon namin sa pag-aaral. Wow! So bali si mama yung inspirasyon nyo kapag nag-aaral kayo? Apo. Ano naman yung masasabi nyo sa kalagayan nyo, Clarice? Mahirap po. Mahirap. Paano po ate yung mga elementary po ninyo? Napasok din po yung kapilang. Pagdating ng recess po, nauwi din eh. Kung may kanin, makain sila. Kung wala, tiis din. Minsan sa lula niya na nga hihingi ng tinapay. Nanay pahingi 5, bibilin tinapay. Kung wala, wala. Pag mayroon. Yun no. Kasi, ayan o. Ayan dalawa. Nasaan kayo? Halika dito. Kaya interview kayo ni sir. Ano yung pangalan mo? Ano pangalan mo ulit? Benedict. Benedict. Anong grade ka na? 3. Grade 3. May honor ba? Wala. Okay lang yun. Importante. Ang importante naman sa pag-aaral, bonus na yung magkaroon ka ng honor. Importante marunong kang magbasa, marunong kang magsulat. No? Ilan yung baon mo sa 5 piso. 5 piso lang yung baon mo. Umuwi lang po sila ng tanghali? Oo, andito lang naman po yung yung Eskwelahan. oo, para lang. Sim din sa kay Kuan. Anong pangalan mo? Claire. Sim din kayo man ng baon. 5 piso. Nasaan na yung mga ini-interview ko dito? Dito. Dito kayo, dito. Kuya! Ikaw, nag-i-school ka? Kaya po, opo. Dali na. Nag-i-school din siya, kinder? Yan, paano ate kung halimbawa? May mga bayaran. Oo, Pinangungutang ko po. pinangungutang mo. Oo, para lang makabayad sila sa eskwelahan. Halimbawa, mga ambagan. Nangungutang ako kundi Paano naman po kayo nakakapagbayad? Buti pinapautang po kayo. minsan nga ho, hindi na sila nagtitiwala kasi mahirap daw ako magbayad kasi wala nga minsan pambayad. Oo. Oo, kasi ano lang, minsan may naaawa, pinapautang ako kasi importante man sa pag-aaral ng mga bata. So ate, pinsahin na lang para sa mga anak mo. Kahit ganito po yung sitwasyon nyo. Sana po mga anak, yun ating sitwasyon, itatak nyo sa utak nyo na sana makapag-aral kayo na maiahon man ang ating kalagayan na mahirap. Sana yun lang, na hindi magpapara,
lagalag na ano. Buti naman po kapag nagkatapos ng klase, Uwi naman umuwi sila. na Oo. agad. Ayan, nandito rin yung nahinto sa pag-aaral. Halika. Kuya, didi kuya. Ayan. Ayan, siya si Daniel Padilla. Dito ka, dito ka. Humarap ka kay kuya. Ayan. Ayan. Ano yung masasabi mo dahil nahinto ka? Wala. Ha? Dahil sa kahirapan na po. Hirapan talaga. Pero gusto mo talaga makapag-aral. Apo. E paano yan? Hindi na kaya ng mama mo. Ayun ko. Magsalita. Hindi, wala alam. Kasi ganito po kasi, siyempre, kahit naman po ako gusto ko makapag-aral. E paano yan? Hindi kaya ng mga magulang ko. Siyempre, parang may mga time ba na nagtatampo ka kay mama mo? Hindi naman po. Hindi naman naiintindihan mo naman yung sitwasyon ninyo. Pero kung sakasakaling may magpa-aral sa'yo, ano yung gusto mong sabihin? Salamat po na tutulungan ako makapag-aral. Ano bang strand mo? Ano? Yan, luyag mo. Ano yung gusto mo kung halimbawa makapag-aral ka? Makapagtapos. Ano yung pangarap mo kapag makapagtapos ka? Yan, luyag mo na matapos sa buhay mo. Maging, ano? Maging Artist. artista! Ay, grabe! Talaga, ate ano pangalan? Julie. Nasasabi ko po talaga na ang tataas po talaga ng pangarap po talaga ng mga anak niyo. Pero walang imposible dun, ha? Walang imposible dun. Si Clarice gusto maging cooker eh. Si si Merna gusto maging nurse. Si Daniel gusto maging artista. Walang imposible po. Walang imposible. Lalong-lalo na is mayroong makapanood po Ate Julie sa kalagayan ninyo. Ayan, kahit na lang sa pangbaon-baon, no, pilang suporta na lang na meron lang silang makain kapag pumapasok may maibaon. 'Di ba? Hindi lang sila magutom sa kasagsagan ng pag-aaral nila kasi hindi rin po gumagana yung utak po natin kapag gutom po tayo. 'Di ba? Magkakasakit din po kayo ng ulcer diyan, yung mga anak nyo. Paano naman po kung halimbawa umuulan or bumabagyo, saan naman po kayo Na evacuation sa ano po, barangay doon sa may Bumabaha po ba barangay dito? center. Hindi naman ho, pero malakas ang hangin din eh. malakas? Malakas ang hangin dito pag kasi ano siya, parang mataas na ano. Hindi naman po binabaha pero mahangin. Malakas ang hangin. Opo. So, ayan po mga kapartners, no, napakalungkot ng kalagayan about po sa pag-aaral ng anak ni Ate Julie, lalong-lalo na po yung nalaman po ninyo na yung kanilang baon, pamasahe, minsan, ilan ba yung natitira sa'yo kapag sumasakay kayo? Wala na. Talagang gutom po talaga sila, Gutom. Pero nagtitiis lang minsan nga. Naglalakad na lang sila galing doon. Ay, Baktas. napakalayo. Kasi wala nang pera kung pamasahe. Ubus na yung 20 niya. Grabe. Wala man lang pambili ng kapag nagugutom ka. Ano naman ginagawa nyo kapag nagugutom kayo? Tiis. Yes, sa gusto. May mga pagkakataon ba na humihingi ka sa mga classmate mo? Humihingi ka? Kapag meron kang gustong kainin din na nandun sa classmate mo, talagang humihingi ka para lang kuhanan yung gutom mo. Kawawa naman. Kaya pa mga kapartners, naglalambing po si Boy Tabang po sa inyo na sana matulungan po natin yung pamilya ni Ate Julie. Hindi naman po sila nag-ask ng malakihang tulong, di ba? Ang gusto lang ni Ate Julie na yung kanyang mga anak is makapagtapos. Diba, Ate Julie? Kung hindi naman po mag-grant yun, kahit lang yung mabilhan natin sila ng isang sakong bigas, tapos merong mga dilata, diba? Tapos yung mga lunch pack, diba? Lunch pack na magbaon na lang sila ng kanin, hindi lang sila magutom sa pananghalian, diba, ate? Opo.
Gusto mo ba na magkaroon ng lunch pack na pagtanghalian hindi ka magugutom? Kayo ni ate mo? Halika dito. Gusto mo ba magkaroon ng lunch pack? Opo. Para kumakain ba kayo ng pananghalian? Hindi. Dano. Minsan. Paano kung halimbawa wala, anong ginagawa mo rin? Humihingi ka rin sa classmate mo. Ayan. Kahit lang po sana lunch pack, mabilhan po natin sila Clarice at sila Berna. Ayan. Kasi yung mga elementary po na anak ni Ate Julie is dito lang sa barangay. So bali, umuwi sila dito. Ayan. Yung problema lang po talaga is yung dalawang high school. Kasi napakalayo po ng kanilang pinapasukan. So, sabi pa nga po nyo, narinig nyo, yung baon po ni Berna is 50. Yung pamasahe po niya is 22. 22, isang sakayan lang yun. Papunta. At pabalik, 22 rin. Bali, 44. So, bali yung matitira po sa baon ni Berna is 6 pesos. O, paano po kung yung pananghalian niya wala? Nangihingi sa kanyang kaklase kung may Oo. Paano kung wala siyang pananghalian? Chicken joy po na 5 piso, yun ang binibili niya. Chicken joy na 5 piso, yun lang pinapanghanilian mo. Opo, yun ang ulam niya. Kasi wala na pong pera. Nagtitiis siya doon sa maliit na chicken joy na kakapiranggot po. Yun. Ikaw, yung sim ng school po sila? Hindi. Hindi po. Siya po sa Colegio de San Juan. Siya Ay, napakalayo nun. napakalayo po. Oo. Opo. Libertad. Libertad. Siya po sa Agro. Kaya yun. Doon siya, malayo siya. Kawawa naman. So mga kapartners, humihingi po po si Boy Tabang ng tulong para po sa pamilya ni Ate Julie. Ayan, at syempre sana po mapansin nyo po yung kalagayan nila. Yan sa pamamagitan po ng platform po natin ay sana mapunta po doon sa mga may mabubuting puso, lalong-lalo na po yung sumusuporta po sa The Great Team Marainon. Ayan. Kahit sa mabilhan lang po natin sila ng bigas, grocery, yung pwede po mabaon nila Clarice at nila Berna doon sa school nila na kapag pananghalian, makakain talaga sila. Kasi kahit ganun po yung kalagayan nila, bawing-bawi po si Ate Julie doon sa mga achievement nila Clarice at Berna na pang ilan ka sa ngayon? Panlima ka. May parang may honor ka, ganun. Ikaw? Pang-anim, may honor din. Paano yan, te? Kung halimbawa may pictorial, ganito, Hindi ganyan. ako na-attend. Bali, teacher na lang niya nagsasabi kayo. Wala mo pamasahe, sir. Paano ako pupunta? Minsan pinapaano ko na lang sa kanyang mga teacher. Hindi na ako na-attend kasi kulang nga sa Pamasahe. Opo. Ayan. So, ate, bibigyan kita ng pagkakataon na makapagsalita. Nandito po, marami po yung nanonood. Yan, humingi po kayo ng tulong sa kanila. Para na lang hindi po sa inyo, no? Para na lang sa mga anak mo. Sana. Sige po. Ito po, ako po nananawagan sa inyo. Sana po matulungan nyo ang aking mga anak para sa akin man, para makapag-aral sila ng mabuti po, na makabigay ng pagkain na sapat sa kanila po, pag-aaral man. Sana po nanghingi ako ng sa inyo, tulong. Yun lang po. Salamat. Ayan. Ipag-pray lang po natin, Ate Julie, ha? Sa ngayon, wala po muna akong maibibigay. Pero, ito pong sitwasyon nyo ay talagang ipupush ko na mabalikan ko kayo agad-agad, ha? Thank you. Na may magandang balita, hatid po dun sa mga anak mo, ha? Sige, salamat. Pero hindi lang po ako magpapromise kung kailan yun kasi darating na lang po ako dito. Okay? O, sige. Ayan. Salamat. Ikaw, message mo para doon sa mga manonood para tulungan kayo. Salamat po sa pagbibigay tulong sa amin. Wala pa, hindi pa. Kaya kung magbibigay po tulong, salamat po kayo para rin po makatapos kami. Ikaw, Clarice. Ayaw ka nakbulig. Hingi ka ng tulong kasi walang imposible doon sa mga para kahit papaano yung nakasanayan nyo na hindi kayo nanananghalian. Doon na lang tayo makabawi. Sige na, maraming manonood. Sige na. Humingi ka ng tulong sa kanila. Sir, ma'am, sir, madam.
Nahingi po kami. Sana po, tagaan niyo po kami ng tulong dito para po kami makapag-aral at makatapos sa pag-aaral naman para ang amon kinabukasan naman maupay. Salamat at Okay. Ayan po mga ka-partners. So, ayan, pinupush ko po na magsalita sila para manggaling din sa kanila yung kagustuhan na makapagtapos, no? At matulungan din sila, no, Ate Julie? Ayan, Ate Julie, hindi na po ako magtatagal, pero yun na nga po ang yung pinamis ko na ilalapit ko po talaga tos dun sa mga may kapangyarihan para tulungan po kayo, ha? Salamat. Ayan. So, ayan po mga ka-partners. Sana mabalikan natin yung mga anak ni Ate Julie kasi kawawa naman po yung kanilang sitwasyon sa pag-aaral. Doon po ako nasad, especially unang-una sa sitwasyon po nila. Si Ate Julie po ay wala ng asawa, di ba? Ano po yung kadahilanan na wala po na po kayong asawa? Asawa na po siya iba. Nag-asawa na ng iba. Ayan. Tapos yung nagiging source of income po nila, yung kanyang anak na nasa Cebu na naglalako ng mani. Tama po ba? Nanininda lang. Nananinda ng mani. So, hindi po sasapat para itaguyod ng panganay po ni Ate Julie yung kanilang pamilya kasi kakakonti lang po yung binibigay sa inyo. Opo. Ayan. Ay, ano pala yung masasabi mo sa kanya? Baka sakaling mapanood po niya yung... Vlog. Oo. Anak, ako po nagpa-interview. Kahit baka sabihin mo na, bakit mama nagpa-interview ka? Kasi talaga yung pinapadala mo na tag-1,000, kulang talaga. Pero thank you din anak sa imo tulong sa amin, sa imo mga kapatid. Kahit papaano nabubuligan mo ako. Salamat sa imo. Ayan. So, ano po pangalan niya? Jubert. Jubert. Ayan, Kuya Jubert. Ayan. So, ayan, nandito po ako ngayon sa bahay po ninyo upang tulungan po si Ate Julie. Ano, Ate Julie? Ayan, syempre nandito rin si Daniel. Daniel? Ayan, si Daniel po ay nangangarap din pong makapag-school. Tama po ba, Ate Julie? Nangangarap po siya pero hindi na po talaga kaya ni Ate Julie. Kaya nag-stop po si Daniel. No? Ayan. Sige, Daniel, huwag ka mag-alala kasi baka yung pangarap mo na maging artista talaga is matupad. Ay, Oo, sir, sana. Ano, boto ba kayo sa pangarap ng kuya nyo? Siyempre naman, walang imposible doon, no? Ayan, Ate Julie, hanggang dito, di na po ako magtatagal. Salamat, Mag-ingat na lang po kayo dito. Maraming salamat. Mag-aral lang kayo ng mabuti, ha? Magsipag lang. Kasi, yung pagiging, ano ba yung tawag doon? Yung sinasakripisyo yung oras ngayon, yung sinasakripisyo yung pagkagutom balang araw, mawawala din yan, ha? Tiis-tiis lang muna sa ngayon, okay? Ayan, Clarice, ha? Siyempre dito po sa kanyang mga kapatid na mga elementary, yan, mag-aral lang kayo ng mabuti, ha? Ayan. Parang iisa lang po yung mukha nila, eh. Isa lang pong ina, isa lang ama. Tama. Ayan po mga partners, at uuwi pa po tayo kasi Iba-iba na yung aming dingding, Oo. sir. Grabe po yung kanilang kalagayan dito. Laging nagkakaisa at palaging nagtutulungan.